Yan, pasensya na magulo. Ituturo ko lang sa video na to, no? Yung mga may estudyante, yung mga daddy, mga mommy, o yung mga nagpiprint sa mga big notebook, no? Yung ididikit. Kasi minsan, ipapasa yan ng teacher, then ipiprint natin. Pag na-print natin, ganito nangyayari dyan, sobrang laki. Ngayon, pwede naman natin i-transfer sa Photoshop. Kaya lang kung mga 20 pages, no, o more than, medyo matagal kung i-resize nyo isa-isa. Ngayon dito, ngayon dito, kita nyo dito, saktong-sakto, no? Ano? Etong gawa ko sakto. Yan, itong gawa ko sakto. Ayan. So, sakto. Ito, design ko na lang to. So, ito, big notebook to. Bali, dito sa big notebook, ang susukatin nyo dan, ito, tsaka dito, mga 19.5 cm yan. Tapos yun dito, 24 cm, no? Matagal yun kung iisa-isahin mo. Pwede mong i-print ng rekta, dire-diretso, no? Kahit ilang pages pa yan. Pero, sinlaki pa rin ng big notebook. Yan. Ito, pag ginupit to, sobrang laki nito, no? Hindi to, hindi to kakasya dito. Ayan, tulad nito, sakto. Yan, sakto. So, nilagyan ko lang to ng phototop. Kaya, ganyan. Phototop, yan yung parang sticker na plain na plastic, no? Kahit mabasa, hindi no? Tsaka hindi ma-scratch. Tsaka hindi mabilis mapunit. Meron siyang protection. Yan, may plastic siya. So, yun na, balik tayo sa topic, no? So, ito yung sakto. Ngayon to, pag dinupit ko to, so, bakit dalawa yung tinrin ko dito? Yung isa dito, naka-pigment, tsaka naka-dye. Ang maganda dito, kahit mapatakan ng tubig yung pigment, hindi basta-basta mag-smudge. So, dito sa print na to, ito yung dye, ito yung pigment. So, ito na lang yung aking gugupitin, no? Para mapakita ko na sakto to. Ngayon, mamaya, tuturo ko dyan sa computer kung paano mag-print ng mabilisan na saktong-sakto sa big notebook. Yan, para hindi na tayo mahirapan. Yan, gugumpitin ko. Para mapakita ko na saktong-sakto to. Tinrial and error ko to, no? Para yun. Pag sa inyo, hindi na kayo magsasayang ng bond paper, no? Mamaya dun tayo sa computer. Ayan. So, dito, ayan, nakikita nyo sakto. Sakto siya sa big notebook. Ayan, may mga nagawa na ako dito. Ayan. So, ididikit nyo na lang. Kasi kung ipiprint nyo, ganito lahat yan, no? Masasayang yung print nyo kasi sobrang laki. Yan. So, dito naman tayo sa computer, no? Kung paano, G1010 tong printer ko. Ito yung ginagamit ko. Tsaka yung naka-pigment na L121. Tapos meron pa akong L3210 na naka-pigment din. Doon na lang. May bond paper na dun. Sa Epson L121. Mas mura to, no? Mas mura to compare doon. Nasa 6,000 na ata ngayon yun. Pero dati kasi 5,000 lang yan. Pero abang lang kayo ng mga sales sa Shopee, no? Yung mga 77, 88, 99, mga ganun. Usually makukuha mo siya ng mga 5 na minsan nga 4 plus, no? Pero around 5,000. Pero yung regular price niya, nasa 6. Ito nasa 4,000 plus. Yan. Dito pala natin lalagay. Kasi pagpasensyaan nyo na magulo kasi may mga tinetest-test ako dyan. Kaya ganyan yan. So, dito tayo sa... Yan. So, ito mabilisan na to, no? Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Bali, dito sa file, i-print nyo.
Yan. Kasi pagka, yan, ganyan ang default niyan eh, no? O kaya nan. Pagka nan, ang laki niyan, ang laki ng print nyo, halos buo ng bond paper. Pag fit to printer margin, ganun din, malaki din yan. Tapos, reduce to printer margin, yun, malaki din, no? Bali, dito tayo sa custom scale. Ngayon, pagka yung pinaka front page ng, so ito halimbawa, no? So, halimbawa, front page ng notebook, ng big notebook, no? Itong big notebook, mas malaki to sa regular na notebook. Yan. Pag dyan, ang recommended ko 89%. Pero pagka sa loob, yan, tulad niyan, no, nasa loob na siya, gawin yung 88. Kasi minsan dito sa tupi, no, pag masyadong malaki, yan, natutupi, no. Maganda yung medyo pasok pa rin dun sa loob. Yan. Yan. So, yan, subukan na natin, no. Mag-print tayo dun sa L121, no. Sa L121 na lang. Kasi yan yung naka-pigment, eh. Pag naka-pigment, kahit mabasa ng tubig, so ganito yung itsura ng pigment. So ito, Kui brand, pero merong ibang brand yan. Merong Inkrite, may Hansol, pero hindi mo siya pwedeng ilagay basta-basta sa Canon printer, Ito, usually ginagamit lang sa mga Epson printer. Iba yung setup ng ink ng Canon. No, kung may katanungan kayo, mag-iwan lang kayo diyan sa comment section. Sasagutin natin 'yan, no. Marami tayong video about Canon G1010 at Epson L121 at saka Epson L3210. Yan. Yan. So ito yung ginagamit ko diyan sa L121. Yan. So balik tayo dito sa computer, no. So, 89%. Ang kailangan ko na lang kasi meron na akong page, So, tingnan ko muna, Kasi meron na akong madodoble yung print ko. Meron na akong nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, print lang ako sa page 12 kasi meron na akong masasayang lang. Page 12 to 19. Yan. Naka pala yung aking printer. Naka-bypass sa Epson L110. Kasi walang kaya bina-bypass yan. Kasi ang driver ng Epson L121 usually for plain papers, no? Pero pag na-bypass mo yan sa L110, pwede kang mag-print ng photo na quality. Tsaka meron siyang matte at tsaka glossy settings. No, pag original driver, plain paper lang. Yan, makikita nyo dito. Meron siyang plain paper, Epson matte, premium glossy. Pero kung Epson L121, wala yan. So, meron din tayong tutorial. Hanapin nyo na lang o kaya lalagay natin sa, dyan sa comment section o kaya sa end screen. Yan. So, plain papers lang, no? Kasi magastos sa ink, no? Hindi naman photo paper yung gamit natin. So, i-high ko na lang para quality kasi gumagawa ko ng ISN notebook ng anak ko. Ayan, letter size, no? 8.5 by 11. Size siya ng short bond paper. Okay natin. Then yung 12 to 19 kasi nakapag-print na ako ng mga 11 pages. So ito na lang yung aking ipiprint. Bali yan. Tapos i-okay ko na 88% kasi sa loob.
Pwede rin 89, no? Pero baka gumupit ka pa ng konti. Pero para mas saktong-sakto sa loob, 88%. Then sa cover, 89%. Yan, print ko na, no? Pagpasensyaan nyo na, DIY lang to kasi walang paper tray ang Epson L121. Pero may nabibili niyan para mas presentable, no? Pero kung okay lang sa inyo na ganito, pwede nyong gayahin to. Kahit karton, kahit Sintra board na luma, basta meron lang pansalo ng bond paper. Yan. So ipakita ko dito, ito yung na-print ko na. Kasi pagka inantay pa natin yun, masyadong matagal. Yan. So ito na yung susunod, no? So yan. Ito na yung susunod. Yan, ito na yung susunod. Dito. Yan. So, ginagawa ko dyan, itong part na to muna, no? Hindi muna siya lahat. Kasi, pagka lahat nilagyan mo yan, hindi mo magagalaw. Dito mo muna ipantay sa baba. Yan. Then, dito. Yan. Tsaka na maglalagay ng pandikit dito. So, yan. So, ganun lang po, no? Ayan. Tapos, ganun lang yung gagawin nyo. Tapos, yung mga susunod pa. Tapos, ito, nilagyan ko na lang ng mga design. Ito, ang ginamit ko dito, sticker, no? Kahit yung front page sticker yung ginamit ko. Ang marerecommend ko sa inyo, no? Yung budget, no? Swak sa budget, yung mga ganitong sticker. Tapos, wag na yung masyadong makapal kasi mas mahal pa yun. Tsaka, kakapal lang pag masyadong makapal yung sticker, no? Yung 90 GSM, okay na yan, no? Yan. Pero kung may budget kayo, pwede rin ito, mas maganda to, no? Tapos waterproof pa. Tapos, kung medyo talagang gusto nyo na maganda, nilalagyan din ng ganito, nung photo top, no? Itong photo top, para siyang nilalaminate, no? Cold lamination ang tawag. Kumbaga sticker na clear, tapos ay nilalagyan to, no? Tulad nito, meron siyang gano'n, no? Meron siyang photo top. Ito, ano to, glossy. Kaya kahit gano'n mo yan, di yan may scratch. Yan. Di siya may scratch. Tsaka kahit mapatakan ng tubig yan, hindi. Yan. Tibay pa rin. Tapos pala, ipaliwanag ko pala yung tungkol sa dye at pigment. Yan. Yan. Ito yung dye, ito yung pigment. So, ito yung difference niyan. Ito, lalagyan ko ng tubig. Yan, nilagyan ko ng tubig siya. Ayan. Yan, may tubig siya. Hindi kumalat, no? Try natin tong ano. Yan. Ganyan pag dye, no?
kumakalat. Ayan, oh. Ayan. Tingnan yung nangyayari dun sa follow, no? Ito yung pigment. Matutuyo lang yan, tas babalik yan sa dati. Di tulad nito, yan, no? Parang natutunaw na yung print, no? Nagiging asul na to. Ayan. Pungangit na, oh. Pangit na. Ito. Yan. Pag natuyo yan, babalik lang yan din sa normal. Hindi siya mag-i-smudge. So yun lang po mga mga ka-printing natin, no. Hanggang sa muli, huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech.